Ito, nagulat si Alvin El Chico sa nasagap niyang balita na di umano'y na-ban po sila. Ban daw sila sa Office of the Vice President. May nakapagsabi kasi sa akin, ewan ko kung totoo, na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Eh, teka po muna, hindi nyo po pera yan. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Oh, bakit? May contest ba sa'yo dyan? Ban ba talaga kayo? Hindi ba kayo na-credit talaga? Baka gawa-gawa mo lang, sir. Hindi kung naban kayo merisi. Hindi daw sila accredited, sabi. Ang nagpapatakbo daw sa Office of the Vice President, pera ng bayan. Opo, pera po ng bayan yan eh. Kaya ang ginagawa ng opisina ni Inday, yung pera ng bayan, binabalik sa bayan. Kita mo, yung mga tulong ni Inday Sara, kaliwat kanan, baha, bagyo, nandoon. Ang Office of the Vice President, kaya nga may satellite offices, si Vice President Inday Sara para makatulong sa bayan. Pero, hindi mo pwedeng sabihin, kaya ikaw, kunyari, totoo talaga yung sinabi mo na hindi kayo accredited sa Office of the Vice President. Ikukunik mo na yung nagpapatakbo sa OVP ay pera ng bayan. Bakit ikaw lang ba ang bayan? Oh, kasama kami sa bayan. Wala kaming reklamo sa Office of the Vice President. At hindi namin tunutuligsa ang Office of the Vice President. Kayo kasi puro mga fake news binabalita ho ninyo, puro pag-atake sa mga Duterte. Siyempre, baka nakitaan po kayo, sir, ng mga hindi magandang balita at totoo naman talaga yun. Puro atake sa mga Duterte, paninira. Nalala ko pa ako kay Tatay Digong panahon, kaya nga natanggalan kayo ng prangkisa eh. Kasi nga, yung mga balita ninyo, mga bugok, prostitute nga ang tawag namin sa inyo eh. Yung totoong balita, hindi nyo binabalita. Pero pagkasiraan sa mga Duterte, binabalita nyo. Pero yung kagandahan sa mga Duterte, tinatago nyo. Kaya dapat maband talaga kayo. Sige nga, tuloy nga natin konti. Hindi po pera ng Vice Presidente. So, ibig sabihin, buwang ka! Oh, sinabi ba ni Inday Sara, pera niya yon? Kailan ka nakakita ng statement ng Office of the Vice President na sinasabi niya na yung pinapatakbo sa Office of the Vice President ay pera nila? Wala! Yan palang puro ka na kasinungalingan eh. Kung si Inday Sara, mga ipal-ipal kagaya ni Bunjeng Tamba, edi o sana yung mga pinamimigay ng mga relief goods ng Office of the Vice President ay nilagyan ng mga pangalan ng Duterte. Hindi nga nilagyan ng pangalan ng Duterte. As in, ang nakalagay, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, para sa bayan, para sa bayan, sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Walang nakapalagay na Duterte. Kasi alam ni Inday Sara, hindi niya pera yan. Ikaw umiiyak-iyak ka, kasi nga, tinamaan ka ng Office of the Vice President. Kung totoo nga ho, na-ban kayo, mga bugo kayo, baka ito naman, ay issue na naman ito. Kung baga drama-drama lang ba, para masira ang mga Duterte. may public interest po yun. Hindi mo pwedeng iban dahil lang ang pagturing mo ay may bias. Pag may bias sa sinasabi mo, hindi reklamo mo sa pamunuan. Kung may bias yung report, hindi ho. Hindi ho ba? Kung ako naman alam ko bias ka, ba't pa kita pagkubiran? Ba't pa kita papuntahin? Bakit ba kita bigyan ng accreditation? Ikaw galing na sa bunganga mo, na bias kayo. Di ba? Putay na, sinabi mo ng bias ka. Sino ba akong Vice President? Na hindi ako gagawa ng hakbang, na hindi kita papasukin sa opisina ko at may mga press con ako, hindi kita papasukin. I-bias ka nga. Mali-mali nga yung binabalita mo. Kalukuhan nga lahat. Paninira lang sa mga Duterte Office of the Vice President. O bakit? Yung Isiminay, anong ginawa ni Bongbong Marcos? Hindi man kumukuda ang Isiminay. Hindi naman pinapapasok sa Malacanang.
Di ba ho? May preskon. Kasama bang isiminay? Diyan sa preskon sa loob ng Palacio de Polvoron kay Antique Rerering? Hindi. Kung pumapalag ang isiminay, hindi. Hinayaan lang kayo. Pero ikaw, dakdak ka ng dakdak. Tanggapin nyo na bias kayo. Tuloy, oh. Bakit? Bakit? Dahil part owner si Speaker Romualdez sa DZMM. Buwan ka. O, ayan na. Inamin mo din na part owner si Romualdez sa DZMM. Galing mas bunga nga mo, ruko-ruko ka man. O, siyempre, ayan na, oh. Inamin mo na ang sagot. Nagtanong ka pa, yan ang sagot. Natural. Mag-ingat si Vice President Inday Sara diyan kay Tambaluslos. Mag-ingat si Vice President Inday Sara sa nangangagat na bunjing. Galing na sa bunganga mo, sir, na ang part owner ng DZMM ay si Martin Romualdez. O ito, inamin mo na, huli ka sa bibig. At ito may conflict of interest po ito, ha. Ang nagbibigay ng prangkisa sa mga network, media, ay Kongreso. So ngayon, sino yung Speaker of the House? Martin Romualdez. Part owner sa DCMM, Martin Romualdez. Puta, ginagago ang taong bayan dito. Galing mismo sa bunganga ni Alvin L. Chico. Totoo naman, ho. Umamin ka na si Martin Romualdez ay isa sa mga may-ari ng ABS-CBN. Totoo naman talaga yung prime media. Malaki po yung share ni Martin Romualdez. Abaho ako siyempre. Tinitira ako ng pamilyang Romualdez Marcos. Anong gagawin ko? Papasukin kita? Sinabi mo na sa bunganga. Yan yung sagot, sir. Bakit ka pa? Oh. Sige nga, tuloy, oh. O ano naman ngayon kung part owner? Oh. Di ba? At assuming... Ano na naman yan yung part owner? Ugad. Hindi mo ba alam na si Speaker Martin Romualdez gustong i-impeach si Vice President Inday Sara? In-impeach sa Kongreso. Oh, talagang maban ka. May-ari si Tamba sa kumpanya na yan, eh. Anong aasahang balita ng Office of the Vice President sa network ni Martin Romualdez? Di ba ho? Meron bang magandang ibabalita yung network ni Martin Romualdez para sa Office of the Vice President? Wala. Black propaganda. Kaya tama lang, iban talaga kayo. At hindi dapat kayo mag-cover sa mga presko ng Office of the Vice President. Kagagawa nyo rin yun. Sisin nyo si Tambaluslos. Katakot-takot na black propaganda sa mga Duterte. So, nagtatanong mo, bakit ba? Kung owner, kailangan bang iban? Opo. Pwede palang ikulong na lang. Tuloy, oh. Kahit sabihin mo na, sige, pag-aari, part owner, ang mga majority owner ng mga Romualdez, anong karapatan ninyo para iba? Oh, lol! Narinig nyo? Majority part owner ang mga Romualdez sa DCMM, ABS-CBN. O ngayon, yung tanong mo, sir, kung bakit i-ban kayo, hindi kayo accredited. Kasi nga, ang amo mo, si Tambaluslos, ambisyoso, gustong i-impeach si Vice President Inday Sara. Sinisiraan ng tudo. Kaya ngayon, ang resulta, damay kayo. Sino ba si Raulong Vice Presidente? Nahayaan lang kayo mag-cover sa kanyang opisina. Ialam niya, yung kumpanya nyo ay pagmamayari ni Bunjing. Sinabihan ng pinsan niya, Bunjing. Anak ko bali? Ano si Inday Sara bali? Huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Tama lang maban kayo. Walang katanungan dun. Dahil ang may-ari ng kumpanya ninyo, si Martin Romualdez, inamin mo mismo, huli ka sa bibig mo.
Yung bunganga mo, panganganga, maraming salamat. Dahil nanggagaling po mismo kay Alvin L. Chico na ang majority owner ng DCMM ABS-CBN ay si Speaker Martin Romualdez. Inamin niya. So ngayon, pag ako, Vice Presidente Inday Sara, na yung nagmay-ari ng kumpanyang ito, panay birada sa akin, panay birada sa pamilya, panay paninira. Sa tingin mo ba i-entertain kita? Hindi ho. Baka malayo ka pa, nalagyan ko na ng X yung pinto. No entry, ABS-CBN. Lalagyan ko na ng panguntra ba? Sabuyan ko na ng asin. Bawal ang mga mukha ni Alvin L. Chico. Ayan. Bawal ang mga mukha ni Karen Davila. Ayan. Bawal yung mga mukha ni, sino yan? Kabayan Uli Di Castro. Di alam na po namin ang totoong reason kung bakit kayo naban, kung totoo man lang. Yan na po. Dahil yung may-ari ng kumpanya ay si Romualdez na galit sa mga Duterte. So ngayon, ano ka?